Ayan, nandito na ang guest nating isa pa. Ayan na. Hi, Direk. Hi. Hi, Direk. Kumusta? Well, super pagod dahil ang aking holiday ay para akong nagmo-mall tour sa Southeast Asia. Oo nga. Daming layas, Direk, ha? Yeah, especially I'll be celebrating my birthday this coming week na hindi pwedeng wala kayong dalawa. Nag-aayos pa ako because ang daming mga backlogs. Tapos Senator Amy will be coming back around around January 5. So medyo maraming gagawin. Oo. Kamusta si Senator Amy? I'm pretty sure haggard na haggard siya kasi dami nang haggard sa kanya eh. Yeah, she's very ngayon, ano ba yan? Janina San Miguel today. So, yan ang... My family? Yes. Feel pressure right now. Yes, my family. Yung dalawang yun. I was trying to, anong tawag dito? I was trying to get a hold of Sass yesterday, pero pa-flight ako noon. Tapos kanina, I was trying to call her. Parang di naman tayo nagtagpo. Tapos ikaw naman, hindi talaga tayo magtatagpo dahil you're a gone girl. You're a gone girl. Masaya ka na hindi ka na mapa-family tree. Hindi. Alam mo, to be very honest, di ba Viva is a member of the MCN or multi-channel network ng Google. So, ako, nung nawala ka, because Crisette was really, alam mo naman si Crisette, yung normal niya hyperventilation na sa akin. So, yung niya, nung nakita niya kasi na parang hindi na available yung mga chat ni Sass sa isang GC namin, ganyan si Crisette, akala mo nanay ni Sass. So ngayon, hindi niya alam kung anong nangyayari. So ako, I tried using my connections. Though, I'm not really 100% trusting naman. Kaso lang, I've worked with these people before I even got myself involved with the Marcoses. Kilala ko na tong mga to. So madaling salita, ang sinasabi nila sa akin, what really parang pulled it was yung post ni Sass na China's evil, parang hindi magets yung sarcasm. Yun yung, of course may nag-push niyan, pero technical silang nakikipag-usap sa akin eh. Kahit kasi may mag-push niyan kung wala namang hard evidence at hand, hindi naman nila Pero yun ang huling pinasa na Sass is calling a nation evil. So yun yung sabi sa akin ng people from MCN. Yun yung sa... Nakamute ka, Sass. Diyos. So, China yung nagreklamo. So, ako pa, China nagreklamo. Exactly. Exactly. That's why I've talked to Attorney Darwin. Yun nga sabi, di ba, ni Attorney Darwin, it's funny na they cannot digest sarcasm, ganyan. Kasi di ba, hindi naman sa pagmamaliit, pero medyo mahina talaga yung mga nila dyan, board of judges, mga board of judges nila. Hindi yun ang meron talagang ang Facebook, yung tina-target talaga nila yung Chinese influence MMR. Pinag-usapan nila. Well, that's one. Pero nga, di ba, they have to, kailangan nila ng alibi. And no, hindi nila kailangan ng alibi. Talaga ba? Oo, kailangan lang ng report ng government na this blogger is we found out that this is a peddling influence from Beijing. National Security. This is a pro-China kinemular, ganun. Kasi meron silang meron na silang research paper kinebular under NED na pinublish, na pinangalanan na si Sass, si Jan Suing, si Kamentong, si TP. Tapos, after that, di ba, nung pinakalat nila yan,
si Jonathan Malaya, di ba kudaan, minomonitor namin ang ilang mga vloggers na nagpa-perpetuate daw ng mga pro-China, pro-China kinemular. Ano yung nag-a-advance ng interest nag-a-advance ng foreign interest. Okay. Yon. May mga ganun-ganun sila. So, ayun. So, ako naman coming from a technical, you have, ako naman, alam ko naman na yan na talagang tinarget si SAS. Pero syempre, with people behind, alam mo yun, they are trying to make a solid reason for it. Pero syempre ako, I'm just relaying it. Yeah. Alam ko naman na imber na kay SAS lahat. So, yun lang yun. Pero ako naman anong tawag dito? Sobra talaga. Ako maano lang ako. Alam mo yung mga 3-day suspension, bad trip na talaga ako. Hindi, ang malala kasi doon, pati yung messenger. So, ibig sabihin, they're trying to block all in any possible way na someone could reach me via Facebook. That's number 1. And number 2, if you happen to parang possess screenshots in the messenger, you cannot use that. Kaso lang, ano akala nila sa'yo? Boba ka na sa messenger ka mag-iipon na. Hindi ko naintindi. Tapos, hindi saka kasi syempre ang dami kong sinulad sa Facebook na people have been reading videos, etc. So lahat Exactly. All of them would be gone. So parang, kasi nag-viral lahat na parang, ano mo yun, na lalo yung can you imagine yung Love the Philippines, pinick up siya ng lahat. Yeah, exactly. So parang, I think takot talaga sila doon Kasi nga itong hindi mo pera yan campaign talaga, parang, Diyos ko pati, can you imagine yung PMAers? Yun na yung XP. Yung graduates of PMA, yun na yung isa sa mga issues nila, yung hindi mo pera yan. So, parang, I have become a national security threat. Well, ibang level. Di ba ang goal natin dyan sa Cosmos? Na-accomplish na natin yung first step, national. Joey, kasi ka lang you're just a biological woman. So hindi lang ako. Yes. So kailangan talaga kailangan mo maging cosmological woman para talaga yung threat level mo talaga cosmological level. Yes. I cannot yung cosmological. Oo. Na-check mo na yung first level, national security threat. Check. Di ba? Actually, magandang ilagay yan, no? So hindi lang ako American colony traitor, national security threat. Alam mo, so ako I'm gonna be very honest. Kasi, anong tawag dito, since SAS naman, pinapangalanan niya naman na yung mga, Diyos ko, naloka ako sa usapan nila ni Maharlika. Hindi ko malunok yung siomay. Sumisigaw ako sa Macau, hindi mo ako narinig. Sumisigaw ako sa border. Ano sinasabi mo? Sabi ko, isang American colony traitor. Gawa ganun ako. Anyways. Bakit? So, ako, ang dami-daming, ewan ko ba, nung nawala yung Facebook mo, sobrang daming nagme-message sa akin. And to be very transparent, I don't know kung paano kayo magre-react kayong tatlo, lalo na si SAS. Especially, I don't know the gravity or the depth of the relationship before. Sobrang heartbroken lang ako sa inyo ni RJ. Now, kailangan ko lang tong sabihin kasi ang mga buwaka ng inang followers ni SAS, wala, I'm sure nababasa mo yung mga post ni TP, ginaganyan-ganyan ako. No? Ano ka ba, hindi ka man lang ba magko-comment doon? Alam mo, I've developed before pa kayo ni TP parang maghiwalay ng landas. Nung nag-away sila ni Maharlika at saka ni Pebbles, naipit na ako dyan na parang pwede naman akong gumawa ng sarili naming away, sabi ko. So, wag nyo na muna ako idamay sa away nila. Pero ako,
sobrang... Ito mo may ipit sa away namin, wala ka namang kinalaman doon. Exactly. Pero gusto kasi ng mga, eto kasi mga followers mo, lalo na yung followers mo, Sas, they're very, very protective of you. That they want me to react so they can gauge if I'm for TP or for you. Then ako, kinoment ko talaga, I'm with Sas. I'm Facebook friends with TP, pero I don't get it eh. Sabi ko, I don't get it. Pero sa kanilang dalawa, between Sas and TP, hindi ko alam yung buong story, sabi ko. Pero alam ko eto, coming from a person na kagaya ko sa ating apat, hindi ako magpapakahipokrito. Sa ating apat, ako ang may pinaka, hindi naman kasing bongga ng benefit ni RJ. Pero may benefit naman ako from this administration because I'm with the sister. No, I'm not directly, thank God, yung stupidity ko hanggang dun lang sa hanggang doon. Hindi naman ako umabot hindi naman ako umabot sa level nila BBM kasi si Sas from the very beginning sa meeting namin nila Senator Amy, ito Senator Amy who keeps on telling everybody na Sas is an advisor, Sas is directly sabi ni Senator Amy, sabi ko ganito, Sas naman is connected kay BBM through TP. No, Sas is nakalimutan ko lang yung mismong term niya pero hindi entity yun eh. Parang is an entity of her own. Parang gano'n ang dating eh. Para kasing sa amin, sa mga staff ni Senator Amy before we run the parallel campaign, because, Senator Amy wants it dignified. That's why she's calling a parallel campaign. Pero hindi talaga parallel campaign yun. She just wants to contribute for the family because she was banned to do so. She was banned to help her brother. Yun lang yun eh. Pinapasosyal lang ni Senator sa parallel campaign. Pero it's not a parallel campaign. It was more of she doesn't want to be excluded talaga sa entirety ng campaign. Ayun na nga, no? I just hope na I could have perhaps I could imagine a middle ground dito sa kanila na okay lang, kung gusto mo ng turf, okay, get the other turfs. Gusto mo yung kung ano man yung gusto mong eksena, but at least just give the foreign policy to Amy Marcos because she's more competent there. No? Mm-hmm. Like, my God, like, ano ba ito? If Lam is behind this foreign policy, I can clearly see how she is behind it, no, and why and how, or even if it's the other power broker na si Romualdez. Hindi na ako euphemism. Tinanggal yun ako sa Facebook. Ano na to? Name drop na talaga to. pero yun na nga na ang nakakalungkot kasi is Amy Marcos, I may not be 100% yet sure kung ano siya dito sa laban na to. Ako, honest ako sa'yo, Daryl Yapas. Yes, I know. Sinabi ko, 50-50, parang 50-50 ako dyan kay Amy. Di ba, Joey, sinabi ko rin sa iya na parang 50-50 ako dyan, kasi kapatid pa rin yan, ganyan. Exactly. And it is reasonable naman to feel that way. Kasi nga, every DDS has the right. No, ako ayun na lang. No, sa totoo lang. Pero ang ano ko lang kasi, policy experience, I can attest to this, and I think I can already divulge this. Hindi ko to dinivulge kay Maharlika, ha? Nakalimutan ko, gusto ko sanang i-divulge Pero 2 hours na kami, Diyos ko, baka hanggang kinabukasan na kami, no? Pero nakakaloka kasi, 17,000, 2 hours na kami, 17,000 pa rin kami. At yung nakikita namin, yung mga Facebook, saka yung mga YouTube na mga senador, congressman. Nanonood. Yeah. Ang masasabi ko na lang ganito. It's crazy.
hindi ko nabanggit kay Maharlika, no. Pero babanggitin ko na ngayon dito. Hindi ko naman hinihimas ang ulo ni Amy, no. And I'm not sure kung if she even likes me or whatever. Pero isa ito sa mga kinutuban na ako na nangyari. I was invited in Ilocos to judge a beauty contest. Do you remember that yung parang Miss Ilocos Norte? So I think it was May or something. And then, I was there, and then, so nilibot nila ako tourism, ganyan. Tourist spots, ganyan. Tapos, so, tinatanong ko sila, ano yung, hindi ko pala sila tinatanong, bilang, parating nilang binibida si Amy Marcos. Kasi si Amy, siya yung nag-project niyan, ganyan. It's always about Amy. No, pero it wasn't Amy who invited me there. I was just like invited to join a beauty contest. Sabi nila sa akin na halimbawa yung una kong tinanong yung lake, ano nga yung Paway Lake. Sabi ko, ang ganda naman dito sa Paway Lake. Parang parang nadidevelop siya parang Geneva. Sabi niya, si Amy po kasi ganito. Tapos sabi pa nila, alam niyo po si Amy nung umupo siya ng gobernador, tinanggal niya lahat ng mga matatandang ang mga old employees, tapos ang ginawa niya, sinabihin niya yung mga universities sa Ilocos na padala niyo sa akin yung mga pinakamatatalinin ninyo at pag-applyin niyo ng trabaho. Tapos ako nga po yung isa sa mga nandun. Sabi ko, so matalino ka. so sabi ko, in fairness, tapos I was trying to I was waiting for them to say anything na BBM did. Yeah. And they cannot say anything. So kinatuban na ako noon. And I was like, fuck. Actually, na-confirm yung hinala ko. Kasi, mag-name drop na ako, no? May mga nanonood ba sa inyong taga-Malacanang? Sana meron. Meron yan, hello. Meron yan, just me. Mamaya lang naka-text na si Sandro kay Senator. Ay, may ganung bang level? So, meron. May kaya yung si Sandro nung yung... Eto. Sige, later na lang, Eto, this was in September, no? Di ba kinuha na nila akong consultant, di ba? So, sa foreign policy. Tapos, Lam asked me to meet with Emerald Ridao. Nag-Zoom meeting kami noon. At tandang-tanda ako kung kailan yon, no? Huwag kang magkakaila, Emerald. I have everything. Nag-Zoom meeting kami ni Emerald Ridao. I think it was sometime in September 2021. And tandang-tanda ko kasi may date ako noon. Nasa isa kaming bubong ng mga panahon na yon. Charot. Anyway. Kalandian pala yung palatandaan. Hindi mo talaga makakalimutan. Parang di makalimutan. Oo. Nasaktan din ako ng panahon na anyway. So sabi ko kay Emerald, Emerald, kasi dapat ipakita ni BBM ang kanyang pwede maging strongest point against Lenny is meron siyang executive experience. Si Lenny kasi wala siyang executive experience. Now, can you send me yung accomplishments ni BBM nung governor siya? My God, it's a tie. Wala rin siyang executive. Dude, I was waiting, no? Sabi niya, oh, yes. Sabi si Emerald, oh, yes. Ay, ganito pa naman yung buhok ni Emerald nun. Sabi niya, yes. So, shala-shala si Emerald. Te, hindi na dumating. Sabi ko, bakit kaya? So, nagpa-follow up ako, hindi rin siya nagsasabi, ganyan. So, talagang nag-iintay ako, no, na magpadala. So, nung na-invite ako sa Ilocos Norte, nung May, nung Miss Ilocos Norte, at sinasabi sa akin ng mga tao, puro si Amy yung binibida nila, na, si Amy po kasi yung may ano niyan, si Amy po kasi yung may ganyan yan, si Amy po yung may ganito, may ganyan. Tapos ako, shit, buti na lang hindi ako naka-live ng mga panahon na yon. Kasi nga, parang wala ko. So, nung nandun ako sa Ilocos Norte, dun ko na talaga naramdaman na,
Kaya palang walang naibigay sa akin sa Emerald. Dahil wala siyang maibibigay. So, so yun yung ano ko na parang, oh my God, ano ba to? Parang, nagkukutob-kutob na ako nung panahon na yun. Just to share, after the triumph, nung nanalo na sila, di ba nagkaroon ng parang PVE, kasama pa sila Rocky noon, kasama pa sila Mami Peng, kasama pa yung nag-Ilocos. At doon, nung inisponsoran ni Senator Amy yun, nag-ikot-ikot sila mag-vlog. Ganyan din ang reaction. It was all Amy. It was really Amy. Sa totoo lang you can quote me dito. I was talking sa maraming mayor. Si Amy ang mahal nila, hindi si BBM. Pero yun they even hate Lam. So etong mga mayors na to. No? So yan ang ano dyan. So yun, at ito pa, exclusive na naman to kay Joey Duviv Everyday, no? Deep probe. Kasi ang deep probe niyan, ang requirement namin, magpadala kayo ng platform. Kasi doon namin ibabase yung tanong sa platform ninyo. So nagpadala sila ng platform. So binigay sa amin yung mga copies ng bawat isang platform 2 hours before the deep probe. So isa-isa namin tinignan. Sabi ko, ang taray naman ng mga platform ni ang ganda. Sabi ko, ang taray naman ng platform ni sino ba yung mga nandun? Si Nograles, si Abelia, sino pa yung isa yung sa left is si Calyodi. Even si Montemayor, ganyan. Maayos yung platform. Yung galing sa team ni wala pa yung galing sa team ni BBM. Alam mo kung ano yung binigay sa amin ng SMNI? Gawa pa nung researcher ng SMNI. Mga copy and paste ng mga statement ni BBM sa iba't ibang... Talaga? Hindi sila nag-submit? Alam mo kailan sinubmit? 30 minutes before sumalang si BBM. Talaga? Yes! Bexman, nandun, tapos diba ang una nagtanong na si Clarita Carlos, sabi niya, oh wow, very impressive. I see the platform, very, diba, parang ang kapal daw, ganyan. Pero gusto ko lang sabihin na hindi yung binigay sa amin at the same time nung mga iba. Kaya nga, I was disappointed at the time because gusto talaga magtanong from the platform. Paano mo aaralin yung platform binigay sa iyo? To bolster that experience. Nung nanalo na, actually same group itong sila yung communications ni PBBM. Inano niya kami, dilapitan kami niyan kasi parang gusto nga nila na na parang niyo naman yung mga good news about the administration, gawin niyo naman content ng mga vlog ninyo. Mga bobo yan, yung mga communications nila. Tapos direct, hindi ang problem kasi sa kanila, gusto nila magda-download lang. Pagtatanungin mo sila, bakit ganito, bakit ganyan, hindi ka sasagutin. Wala silang bobo talaga. Wala silang alam sa policy positions ni BBM. Kaya pag tinanong mo yan mga ngayon, wala yung masasabi. Pati nga yung mga vloggers nila, walang alam. Lalaitin wala lang yung talaga. Alam mo talagang waste of energy actually to read them, to talk to them. Wala talaga. Pag sinabi mong anong alam nila sa policy, di nga nila alam yung policy. Wala talaga. Magsiselebrate dahil bayad ang program debt. Parang patangan nyo. Sarap yung pagpepepekto sa isa-isa. Ewan ko sa inyo. Diba? Program yan yung debt program ng taon ng taon na to ng taon na to. Sarap pagpepekto sa tamputra, guys. Ang caption pa, iyak na naman dyan yung ibang insecure. Putang ina talaga. Feeling ko accomplishment nila yung pagpapatumba doon sa page ni Maharlika. Saka yung pagpapadelete nila sa akin sa Facebook. Yan ang accomplishment, girl. Yun na yung reason for them to celebrate. Yeah, actually. Wala silang alam sa policy, to be honest. Kaya pag tinanong, di ba, Coco, ikaw mag-participate ka naman, Coco. Okay.
Sige. Baka kasi naingayin ko. Actually, di ba direct sabi mo, yung pagpuntang Ilocos, na-invite tayo nun, madam eh. Kaya lang ako lang yung tumuloy. Ako yung tumuloy. Tapos, yun, sila Zen, sila Rocky, kasama doon. So, nandun lang para i-feature yung Tanok Festival sa Ilocos. So, si Aimee din ang gumawa. Oo. Then, nung gabi, gusto nila akong i-invite talaga si Kaki. Parang uminom kami, ganyan. Tapos, ini-invite talaga nila ako. As in, dinidirekta ko sila. Kasi pakiramdam ko talaga, they cannot give anything. Alam mo yung parang, yung mga vlogger na kasama namin, well, nandun si Old School. Pero yung iba talaga doon, alam mo yung parang, lang sila, yung parang, sa mga wedding event na nagko-cover lang, pero they are not adding anything doon sa narrative, sa information. Talagang parang nagvi-video lang sila. Tapos yun na, ipopost na nila. Tapos ini-invite nila ako. Sabi ko, sorry, hindi talaga ako ayoko talaga. As in, dinidirekta ko sila. And this is with Rocky. At dun ko nakausap nga si Rocky. Doon naman, I don't know if this is pero yun, sinabi niya sa akin na si Rocky talaga ay parang more on propaganda talaga siya. So, ayun, kaya nung nandun, sabi ko, you can invite me next time, but it's clear na hindi ako kasama ng grupo nyo. So, nag-i-invite talaga sila ng re-recruit talaga sila ng more vloggers. Kaya lang, doon sila nagbuo ng team, di ba, na babanat kay Maharlika. Oo, ang problema nila, sobrang wala talagang ka-quality yung mga kinukuha nila. Parang pero basta ang lang. nag-arrange nun, si Zenda nga. Zen. Si Zen. Itong sila Gaza. This is the problem. Kahit nung panahon ng mga kakamping, ito yung problema kapag kumuha ka ng mga influencers dahil marami lang silang followers at pinagpolitika mo sila. Kasi sa politics, you really need to understand the system, the processes, para makapag-opinion. Hindi ito yung parang yung parang moral high horse lang. Hindi, at saka sila, invested sila sa emosyon. Yes. Emotion-based, diba? It sounds right, pero pag tinanong ka na, ano yung alam mo sa policy? Paano ba nangyayari yung sistema niyan? Wala silang masasagot. So, wala din, talagang babagsak. Kaya yung mga content creator na nakukuha nila, you are actually just, tingnan nyo, nag-comment pa ba si Christian Gaza, si Makagago? Because clearly, they don't know what they are talking about. You are selling your platform na binibenta nyo talaga yung popularity nyo. Because yung mga followers nyo, hindi naman kayo finalo because you know a lot about politics eh. So, sinisira nyo yung sarili nyo for that amount of money na makukuha nyo naman kahit hindi kayo magganyan. Hindi kayo magpolitika-politika. So, yan, parang yung mga Mama Lenny dati sa TikTok. They created contents about Mama Lenny. Nung kinakausap na namin about mga alam nila sa politics, wala din naman. And yun yung problema nitong kabila, ng mga Tamba vloggers. Na ay, sandali lang kayo dyan. Sabi daw, may nababasa ako na active na raw yung page ko. Hindi pa ako makalogin. Is it true? Hindi mo ba na-access yung for the motherland? No, pa rin ako. Disabled pa rin. Pero kayo na-access yun. Paano yun? Nakikita namin yung page. Yung profile ko? Yung profile mo wala pa. Pakita namin yung page mo. Sige, pakita. Nami-miss mo? Hello naman, Daryl. That's, 800. Patingin nga ng iba. Really? Ayan, bakit nandyan? I-screenshot mo na, Sas, yung mga... Ay, hindi. Ayan meron. Nandyan pa yung... Sandali nga, patingin nga nung... bakit yung profile ko ang wala? Bakit yung page ko wala? Yung page mo meron. Ito kasi share mo yung di ba? Yung Sasrugando Sasot mo na account. Tapos may iba ka bang admin sa page mo? Alam mo ang weird nito? Tama yung tanong ni Coco. May iba ka pa bang admin?
Kasi hindi na di-delete yung page pag may ibang admin. So kahit na take down yung account mo pag may iba siyang admin, nare-retain yung page. And pwede kanyang i-connect. Gagawa ka lang ng another account, i-connect ka niya ulit sa page mo. So hindi dinilit ng Facebook yung page. Ikaw nakalimutan nilang i-delete. Hindi. Ano siya? Loophole. Kung may ibang admin, ma-access pa. Oo. Yes. Yung sa'yo lang ang mawawala, pero yung access ng isang admin nandun pa rin. So, alive pa rin siya. Meron ako. I'm so sorry. Bago na ako, dudurugin ko kayo. This is what you're going to do. You do it now. I-assign mo na yung sarili mo, yung new account mo as an admin, and make yung mga talagang mga trustworthy people, i-admin mo din. Or better yet, admin yourself 3 times. Oo, create 2 accounts, then i-admin mo pareho para kung mawala pa yung isang mong account, you have another account. Hindi ako pwede mag-account eh. Gawin niyo na lang ako ng account. Yun dapat. Oo, pwede. Go, madam. Ayan. Gawin niyo ko ng account. Tuwang kita. Gawan mo siya, madam, ng 2, tapos pareho i-admin dun sa page. Hindi, kailangan muna. Yung admin, yung current admin ng Motherland, i-admin niya yung gagawin. Oo, magpapa-add. So, contact mo ba yan, Sas? Yun ang dapat mong i-message mo siya. Yes. Yun. Oo. Ayun. Tatawagan ko lang si Facundo. Ay. Gawin niyo ako ng account. Gawin niyo ako ng Facebook. Sige. Ayun. Ang tagal kong nawala. Naalala mo, Sas, nung paglabas yung nilabas ni TPL na mga list. Yun, after nun, di ba, may mga death threat ako, may mga reports. Kaya sobrang restricted ng Facebook account ko din. So, ayun, na-discover ko yan nung panahon ng campaign period na nawala yung account ko. So, inanapan ko talaga ng loophole yan sa page. Ikaw din, madam, gawin mo. And si Direct for sure meron yan. So yun yung loophole. Na pagtatanggal ka, kung may admin, as long as may another admin pa. We don't want to call it loophole because it's just, fair rights. Kung may page kasi yan, at hindi lang ikaw, just like me, yung page namin, yung Vincentements, it's owned by me and Vincent Assis. So kung ako lang yung may violation, alangang madamay siya and may contribution siya doon. So, it's parang yan, kung may kasalanan yung isang admin, siya lang. So the best way is you have many admins na contact mo kasi kapag nag-post naman ng page, 'di ba, it will still carry the name of the page, not naman the one who posted it. Regardless kung sino yung admin na nag-post. Yeah, the power is with the name. So Grabe siya. babaho na ako, dudurugin kita, charot. Anyway, so Direk, anong reaction mo dun sa kasi nasa travel ka the entire Christmas vacation 'di ba? Ito yung pinaka-recent na lang. Yung conversation ni Maharlika at saka ni Sas kahapon was very, very clear in saying na the black ops of this admin are Mel Robles, RJ Nieto, and Lisa Marcos. Well, it's an open secret. I just made it public. What was the question? My reaction to that? I've never met yung tatlong yun. Talaga? Yeah, never. Alam mo, ngayon lang ako magkukwento ng ganito When BBM won, there was a party at Green Hills. It was a restaurant in Green Hills. I was being invited by RJ to go. No, na pumunta ako. Pero, of course, Amy said no.
So you're not supposed to celebrate with them. So hindi ako pumunta. So I never had the chance to meet RJ in person. I never met the first lady. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Nung nag-set ako ng meeting, ito open na talaga to ha. Nung naghahanap ako ng trabaho, nung kampanya, nakausap ko na lahat. Nung pupunta ako sa HQ, ang mali ko talaga eto eh. Pagpunta ko dun sa HQ, I was looking for Amy Marcos. Yung palang pangalan na yon ang pinaka-pinagbabawal sa HQ during that time. So, maling-mali ang pasok ko talaga. So, ako, anong tawag dito? The person that I met was number one because I know Franz. No? Siya ang nakausap ko. Imperial. Yeah, Franz Imperial and Martin Araneta. Sila ang naka-meeting ko. Hindi ko na-meet si Lam. Hindi ko na-meet yung Mel Robles. Hindi ko rin na-meet si TP. So it was Martin Araneta and Lam. Eto lang ang masasabi ko. No? Nung time na hindi pa sila nananalo, damang-dama kong takot na takot sila kay Amy. Yun lang yun. Because Amy is the dragonessa of the family and hindi ko masisisi sila kung ngayon she can feel the power over Amy kasi talaga for the longest time Amy calls the shots. Sa totoo lang siyang may utak talaga. Ako nga nung sinabi ko nga na malaki utang na loob nila kay TP kasi dahil kay TP, si Sas, ganyan. Kinorek ako ni Amy, sabi niya sa akin, no, si Sas, consultant siya talaga sa foreign policy. Hindi siya kinuha dahil friend siya ni ganito. Kinuha talaga siya because yun yung alam niya. Tapos tinanong ko siya, harap-harapan, tinanong ko siya, magagalit mga boss ko. Kasi si Sas, may connection din sa Viva yan. O, ayan na ha. Ganito. Wala akong connection, hindi natuloy. Hindi, pero kilala ka nila, super praised, super papuri mga boss ko kay Sas. Hindi ba hot tips na ako? So ngayon, yun, ganun ang as in, bilib si Senator kay Sas. Bilib yung mga boss ko kay Sas. So ako, tinanong ko si Senator kung bilib, sabi niya ganun, oo, kaya nung unang nag-post si Sas, na to? Bakit parang nag-iiba yung ihip ng hangin? Alam na ni Senator na that's the beginning of the end. Direct Ako ang second, third na pala ako. Ako ang third horseman of the apocalypse. Unang-una kasi si Annie Marley kasi yung first horseman of the apocalypse. Ang ina, mga siraulo yung mga horsemen. Direct mo malaman kung ano yung Lagot kayo sa akin, ako. Kaya ikaw. Ano yung reaction ni Go na ako, Joey. Ha? Mag-isip ka na ng pangalan. Same na lang. Pangalan. Horseman na lang para kalaban mo yung unicorn. National security. National security threat. Direct anong reaction ni Direct? Ni Sen Amy? Well, sabi nga ni Sas, kung titingnan natin yung mga policy ni Sen Amy, mga ginawa niya, may magaganda talaga. Pero right now kasi, may mga follower ako na talagang, naintindihan naman natin na parang na-trauma sila dahil dito sa nabudol nga, na parang wala na kaming tiwala sa lahat ng Marcos. Hindi mo sila masisisi. Pag nagsisend kayo ng screenshot sa akin, hindi ako makapag-react kasi hindi mo talaga masisisi. Kung ako, wala lang ako sa loob, hindi ko alam yan, galit na rin ako kay Senator Amy. 'Di ba? Napakadaling makaramdam ng galit at saka ng pakiramdam na tinraidor kay. Totoo naman 'yan eh. Kaya nga ako, number one, the reason we supported these people is because of continuity. We wanted continuity and we wanted ako eto sa akin, we wanted the protection. Kasi alam naman natin kung si Lenny ang nanalo noon, di nakakulong na si Digong ngayon, inuusig siya ngayon. Yun yung nasa isip ko, no? In order for us to protect the change, in order for us to, protect the system na
talagang iginapang nung nakarang administrasyon, doon tayo sa nagsasabi na itutuloy nila. Oo. 'Di ba? So ngayon, hindi natin masisisi yung mga tao kung galit sila. Ang tanong nyo, anong reaction ni Senator Amy? Ito reaction niya, number one, I'm not allowed to say it, pero you know naman I'm saying things that I'm not allowed to say. So, si Senator Amy, may operation siya sa mata. Mm. No? Inoperahan yung mata niya na naluluka naman kami. Lalagyan ko na naman ng pagka-folklore. Wala kasing yung mga espesyalista, wala nakikitang mali. So, kami na naman nila Crisette na naniniwala sa mga nila Attorney Trixie na naniniwala sa mga kulam-kulam. Meron kami mga ganyang iniisip. Wala kasing mali sa mata niya, pero she feels something is wrong. So, she finally pushed through with the operation. At habang inooperahan siya nito, habang nagpapagaling siya, dito lumabas tong mga to, yung panawagan ni Maharlika na kapag di ka pa nagsalita, ilalabas ko tong mga ganyan-ganyan. Alam ni Amy tong mga pulburon issue, ganyan. So ako, habang nagagaganyan sila, Senator Amy, nagsinend niya sa akin yung tanong ni Sandro na, what's this? Tita, what's this? Something like that. So ako, hindi ko pa napapanood yon kasi nga, bumbawi ako sa pamilya ko. So, pinanood ko. Ako naman, ito lang ang masasabi ko. No? Ito lang, kagaya din ng sinabi ni Attorney Trixie. It's gonna be very hard for Senator Amy. Ako naman, ito ang sabi ko sa kanya, Senator, magiging mahirap yan para sa'yo kung ang gumagawa ng kapalpakan at kabuktutan ay yung kapatid mo mismo. Siya ba ang gumagawa niyan? Yun yung tanong ko sa kanya. Ang sabi naman ni Senator Amy, he is the president, so whether ang gumagawa niyan ay siya o hindi, kung nagawa sa kanya yung sisi. Under his watch, siya na yon, sabi niya. So ako, nung una, come November, nung kanyang birthday party, kung saan natatawa kaming lahat because during that time, eto na yung Sandro and Malutikia moment ng birthday ni Senator Amy. Alam mo ba yan, Joey? Hindi. Ano hindi meron? Mo alam yun? Hindi. Kasi I was not there nung birthday ni Senator Amy. I was meeting a big star for Viva. Ito yung SAS, ang Lola Malumo, nakaupo dun sa malayo. Sandro parang ask him na, what did I do wrong ba? Bakit ako ina-attack sa social media? Anong maling nagawa ako? Ang Lola Malumi niya, lahat. Gumano na lolo. Ay, alam ko yung kasi nag-live tayo ng bonggang-bongga dyan sa di ba? Yung kinarni natin si Sandra ng bonggang-bongga. So ngayon, during that time, nung November na yon, ganito si Senator Amy. I will not condemn the government. I will make tuligsa point per point, per issue. Kasi pag tinuligsa, kapag kinondem ko yan, wala namang maniniwala sa akin. Wala kasing naniniwalang hindi sila okay eh. I mean, may mga naniniwala, yung mga alam talaga yung nangyari sa loob. Alam nyo, kung gaano kalalang hindi okay si Senator Amy tsaka si First Lady Lisa, hindi talaga sila okay. Nanood lang ng Paalam Lenlen si Pebbles, hindi na siya okay. Ganun sila ka hindi okay. Hindi talaga sila okay. Yun yung ko. So, wala talagang connection si Senator sa mga nangyayari sa palasyo. At kapag ikaw ay binanggit mo ang pangalan ni Senator Amy, kinabukasan, wala ka na. Alam mo yung head ng SBMA sa Olongapo, yung Subic Bay Metropolitan Authority, si Roland Paulino, driver nila Senator Amy, nila President Bongbong yan sa States. Very close to President Bongbong. Nung time na nasa States sila, nag-aaral, si Roland Paulino ang nagdadrive sa kanila. Pero dahil uma-attend sa birthday at EDSA
at martial law party ni Senator Amy, tinanggal sa SBMA. Imagine na, ito na lang bilang ako, may karapatan talaga ako magsalita about dyan kasi taga-Olonga po ako. Alam mo ba kung sino ang pinalit na chairman namin sa Olonga po? Taga Bacolod, putang ina. Anong alam niya sa Subic. SBMA? Kaya nako, Diyos ko. Kaya yung may issue rin, di ba, Direk Daryl, nun before, yung sa PDL, yung tinrabaho, di ba merong, yung umiyak si Senator Amy sa media, well, hindi siya umiiyak, pero at that point, mukhang katapos lang yung umiyak. Kasi, supposedly merong palalayain, tapos, ang nangyari parang 22 lang yung napalaya. Exactly. Nung nalaman, hindi ko alam kung sino to sa taas kasi nga unlike SAS, wala talaga akong mata sa loob. Wala nga akong mata, hindi ko alam tong mga nangyayari sa loob kasi from the very beginning of the campaign when I did Lenlen, it was all Senator Amy and I. Never ko nakausap yung mga nakakausap nila sa sila yan. Daryl, kailan ka gagawa ng sequel? Kasi may kakambal pala si Lenlen. Sino? Si Bem Bem. Si Bem Bem. Si Bem Bem, ang kambal ni Lenlen. My God. Ayun. Puppet din ba? My God, oo. Yun ang suspense. Kailangan magre-reveal, may revelation. Ang kakambal pa ni Lenlen ay puppet din. Nako. Ako naman, direct. Wala kang personal. Yung mga lola, 'di ba? Nung nalaman nilang si Senator Amy, my God, pati mga lola dinamay sa tarayan. Bakit ganon? Kawawa naman. So ako talaga, kung meron man, no, ako wala akong karapatan. Kasi hindi naman ako kagaya ninyo na all-knowing sa politics Ako, basic lang ako. I'm with an intelligent Marcos talaga. So, alam ni Senator Amy na itong mga kabubuhan nitong mga nangyayari na to, wala sana yan kung ako talaga hindi ko kayang magsinungaling, no? Sa palagay ko kasi, nabudol din to si Senator Amy. yun. To be fair, Go, Sas. Hindi, kasi lagi tayong sinasabihan na nagbago. Parang bakit kayo nagbago? Hindi kami yung nagbago. Ang nagbago yung nang budol. Sinubukan namin lahat, nag-research, anong mga ginawa niya, anong mga policy. Nakinig kami sa lahat ng mga sinabi niya. Maganda naman yung sinabi niya Ang problema, siya yung nagbago ng isip, kaya magbabago din kami. Hindi kami yung nagbago. Alam mo, nakakatawa dito, yung itsura natin nung nagpapakiramdaman tayo, nung gumaganto na si Sas. Ano to? Bakit inconsistent si BBM? Bakit nung una ganito bigla ganyan? Nung lumalabas ka na nun sa Facebook na ganyan, kaming tatlo nagpapakiramdaman kami. Sabi namin, "Uy, ano ba? Ano bang lastro natin para gumanyan-ganyan?" Naalala nyo ba yan? Oo. Sabi ko, "Joey, hindi ko kaya. Aasarin ako ng buong Philippine showbiz pag sinabi ko ayaw ko na. Sasabihin nila ganyan-ganyan." So, it was very funny at the same time. Nakakapanglambot, no? So, hindi ganito yan, no? Parang ginamit nila si Amy to convince si Inday At ngayon, nagagalit na yung mga DDS kay Amy because si Amy ang kumumbinse. So sabi ko ganit. Kaya si Amy galit din because alam mo, if there's one thing, sa lahat ng mga Marcos, Sas, Joey, and Coco, si Senator Amy lang ang nag-sorry sa lahat ng mga human rights abuses nung time na yon. Si Amy lang talaga ang may kakayahang umako ng mga kalabisan. Si Amy lang din ang... Kaya okay ako Kasi kaya naman tayo magkakasundo ng mga siraulo tayo. Siraulo rin si Senator Amy Pero yung ganyan niya, hindi niya kaya to. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero gusto ko lang, Daryl, for the sake of my ego and for the sake of the clarification of ng mga taong nakikinig na hindi ako nag-iimbento na I was hired as a foreign policy consultant.
Please repeat what I told you. Yes, nung time na yon, nung nag-uusap kami ng staff, ang sabi ko, sobrang laki ng utang ng administrasyon na to kay TP kasi dala-dala ni TP itong mga formidable resource people. Yung pa yung tawag ko nun eh. Pero ang sinabi ni Senator Amy, no, I think they got SAS not because of TP but because of her wisdom when it comes to foreign policy. And I think, sabi niyang ganon, both of them, meaning BBM and Lam, sa palagay ko, believe sila kay SAS. Yun ang term ni Senator Amy. Kaya nagtanong ako, ikaw, believe ka ba? Tapos, Senator Amy said, yung mga boss mo sa Viva, believe eh. Ako naniniwala rin ako sa kanya. Sabi niya ganon. Ako pa, sabi niya, bakla rin ako. Yun ang term ni Senator Amy. So, alam naman I feel mo yan, SAS, na believe siya. I think ang naloloka lang talaga ako kasi, ayoko kasi na, dude, you hired me, tapos ang ipapa-attack nyo sa mga ninyo, titirahin ninyo ako na, alam mo, binaboy-baboy nila yung pinag-aralan ko, yung buong. No, na parang, ganyan kayo kababoy. Alam ko naman kung sinong may utos na ganun mang baboy. So, pasensyahan na lang, baboyan din. No? Ito pala naalala ko na, after nyan, dun talaga nagsalita si Senator Amy sa akin na, my God, what's happening? Sabi nga nun, binibitawan nila si SAS just to get this Hey Darian. Kasi nung time na yon, Joey, maalala mo, si Hey Darian hindi na nagma-Marcos Jr. Naalala mo ba yan? Yung moment na yan? Oo. Napag-usapan namin yan. Parang, ano nangyari kay Hey Darian? Ba't iba yung tono nito? Oh, exactly. Hindi nga, mahal na mahal niya. Kasi, di ba, nagkaroon ng survey, nagkaroon ng ranking na pinakamababa ang Manila sa quality of life sa city sa buong mundo. Pero imbis na isisi niya sa admin na to because more than a year na. Sa panahon ni Duterte, nung nag-improve ang Manila sa ranking at yung index talaga nila, 1 year pa lang nakita na yung pagbabago eh. But hey Darian, even if more than a year na yung administrasyon na to, sinisi niya pa rin yung previous administration. Parang talaga, hey Darian. Yung gumagawa na rin siya ng mga bardagulan reels. Yung ginagawa niya si Jet, tawag niya kay jet ski. Sino raw ang weak, yung jet ski boy or yung So parang, ang masasabi ko lang na since active naman pala ang page ko dahil may ibang admin, how did I forget this? Ang masasabi ko lang ay tinanggal ninyo ang may 205,000 followers pero nakalimutan yung meron pala akong may 857,000. So yan yung ang complete memory ko every time we're talking about SAS. Parang okay lang ba tong mga to? Binitawan nila si SAS to hire this. Ayoko nang sabihin yung mga adjective ni Senator Amy eh. Basta to hire this si Hey Darian nga daw. So yan yung naaalala ko. And of course, so ibig sabihin SAS, dinideny nilang kinuha ka? Ang sinabi, di ba? Ang pinagkakalat nila, tinulungan nga yan ni Lam eh. Kaya siya nagbibigay ng monthly allowance. Mukha akong pulubi, girl! Imbis na, hoy, you hired me for my professional service. Bakit bigla ako naging mukhang pulubi at nagihikakos? Ayun. Cheap nga di ba? Ang kismis ng 200,000 daw yun. Alam mo, sobrang hindi ko na to maalala ha, pero kaya ako broken-hearted, sabihin ko sa inyo. Kasi sobrang bago kita bigyan ng opportunity na makapag-broken-hearted monologue, meron sabi dito, SAS mag-stress tabs. SAS gumamit ka daw ng stress tab. Hindi po stress tab ang ginagamit ko pag ako'y nasa-stress. Thank you.
Sas. Ayan, direct, bakit ka na heartbroken? Kasi, ako sasabihin ko to hindi dahil nandito si Sas or anything. Sobrang maprinsipyo ni Sas to a fault. Kung maalala mo, Sas, parang I was offering something din sa'yo. Sabi ko, nasaan ka? Ganyan, parang you're staying with a friend. Dati pa to kung maalala mo to. Sabi ko, ano ka ba? You can stay sa condo ko, ganyan. Hindi pa to, pero never umano si Sas talaga. Never niyang sinabi na ino-offeran siya ng ganito. Never niyang sinabing, ako kay Senator Amy ko pa nalaman yung pagkaka-hire sa kanya. Hindi, alam mo, ako believe talaga ako. Kasi I'm not as principled as you are. No, pero talagang maprinsipyo talaga siya. Kasi pinapakita niya lang yung lokaret na pero promise. Nakakabilib. Kasi ako mukhang pera talaga ako. Alam mo kung ako inopera nung kondo, kaso lang ayoko sa Globe Asiatic Pero pag inopera na ako noon, nasa akin na yon, pinapa-BNB ko na yon. True. Ayun. At saka ang contradicting na tayo yung tinatawag na bayaran. Kung bayaran kami, hindi kami sa mga Duterte Kita nyo ba kung paano yung campaign ng mga Duterte? Hindi bayad-bayad. Yung mga tao gumagastos, tapos kung gusto namin ng bayad, hindi kami dito sa side na to. Kasi alam natin kung saan yung may bayaran na nangyayari. Tsaka, sinong may mga resources at may pera. Ako yan lang ang inaano ko. Yan lang ang sinasabi ko kay Inday, kay VP Inday. Sabi ko, VP Inday, lahat ng sumusuporta sa'yo, inaakusahan nilang binabayaran mo. Sabi ni VP Inday, talaga? Sabi ko, oo, keep up naman VP. Baka pwede nating totohanin yan. Sabi ko, kasi, hindi na napagod na kaming sabing hindi kami bayaran. Why not totohanin natin to para win-win naman. Maiba, win-win, 'di ba? So, at least may sinabi silang tama, at least may pakinabang, gaganda pa ang laban Ganun sana, yung win-win sana. Tapos tinatawanan lang ako. So, ayan. Ito pala sabi ni VP. Ito na ang pagbabalik ni Lily Cruz. Ay, wow. Okay na. Yeah. sabi ni Attorney Tom, huwag ka daw tumawa. Sabi ni Attorney Tom, huwag ka daw tumawa ng ganyan na bubulabog daw lahat ng aso nila. Wala akong pakialam. Ang masasabi ko lang sa mga ardiente, ito na ang pagbabalik ni Lily Cruz. Ay, may isa pang, speaking of Argente, may isa pang mahal na mahal si VP Inday na talagang isang Argente, si Aiko Melendez. Abangan nyo siya, sobrang gigil. Ay, talaga? Di ba jowa siya ni Jay Kong Hoon, yung congressman? I love Aiko Melendez. I swear. Siya yung favorite ko sa 13, 14, 15. Ah, yeah. Bumisita siya sa bahay ko. Have you seen the photos ba nun, Joey? Bumisita sila sa bahay ko. Tapos wala kaming ibang pinag-usapan kung hindi si VP and how much they love each other. They send messages, ganyan. Nung sa confidential funds thing, parang they become very good textmates. Sa ganun. Di ba nga, Aiko is the girlfriend of Kong Jay Kong Hoon. Etong si Congressman Jay Kong Hoon, eto yung nakaaway nung tao na ipinalit nila dito sa SBMA na taga Bacolod. Eto yung nagwala-wala si Congressman Jay Kong Hoon. Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Sino nagpadala sa'yo? Yung mga ganun-ganun ni Jay Kong Hoon dito. Meron na akong video niyan napanood nyo ba yun? Yung wag mo kami sinisindak dito. Ako napanood ko. Imagine naman, lahat ng mga tao dito, kaya kami nagkaroon ng SBMA dahil lahat ng politiko dito, in fairness, nagpala ng buhangin niya nung panahon ng pinatubo. So kung meron mang, hindi naman sinujustify ko kung meron mang pwedeng mangurakot dito, mang-abuso ng tao dito, kami-kami lang yung sa dito na lang din. Para, dapat ganon, di ba? Pero bakit naman, nako, baka mamaya hindi na ako payagang mag-shooting doon kaya hindi na ako magsasalita. So yun. Papabayaan ko na si Lily Cruz. Hindi
Hindi Lily Cruz yung pagbabalik mo. Iba dapat Ivy. pangalan mo. Si Ivy. Ivy Aguas. Ivy Aguas. Di ba? Si Di ba ang Ivy. nangyari yan? Aguas. Di ba yun? Di ba ano yan? Nilibing nila ng buhay si Lily Cruz. Yes. Tapos nakaligtas si Lily Cruz sa pagkakalibing ng buhay. Hindi. Ito na yun. Ito na. Oh my God. Nilibing nila si Lily Cruz ng buhay. Hindi nila alam may iba pang admin yung ataol ni Lily Cruz. Merong may hawak ng pala. May ibang admin at nakabangon si Lily Cruz. Ayan. May manifesto na kumakalat na inano na, sinensor na din. Because yung sa withdrawal of support ba yan? Withdrawal of support. Pag lumabas yung, hindi ko alam kung totoo yung Pulveron video or whatsoever. Pero, if ever na lumabas siya, ano sa tingin nyo, Kuya Miko, Direk, at saka Sas, yung magiging consequence niyan? Kung sakaling may lumabas. Ako coming from the production industry, it can easily be said na with their stupid echo band, no. Ako kay totoo yan, kay hindi, they can easily say na it's number one AI. Secondly, alam mo yun, daming excuse. Ang daming excuse niyan eh. Though, you know, people are very visual. Hindi ko alam kung anong mawawala sa kanila, pero ano yan? Yanig yan, as in. Yanig talaga yan. Sure ako. I was asking Senator Amy nga eh. Sabi ko, Maharlika's claiming this, claiming that. Meron bang video? Ganyan. And then, Senator Amy is just looking at me and saying, for the longest time tayo ang magkasama. I wouldn't know. Sabi niya ganon. Sino, saan, ganyan. Kaya sabi ko, pero, alam mo naman ako, Joey, Coco, may idea ako kung nakanino yan. Kung meron man, may idea talaga. Ako wala po akong idea. Of course, coming from the dead, wala ka talagang idea, talagang completely. At aminin niyo si Ivy Aguas. Iba. Diba? May hawang iba. Aminin niyo si Ivy Aguas, 24 hours lang siya nakalibing. At nabuhay siyang muli. Ganun ka din. Ang kulang na lang sa'yo, mag-black wedding gown ka. Oo. Papalakpak talaga ako pag ganun. Ay, hindi. Ang una kong ipopost na picture, alam mo kung ano? Yung sa SMID probe na nakaganon sa akin si BBM. Ay. Anong binubulong sa akin? Tapos ilalagay ko ibinubulong. Akala ko patay ka na. akala ko ang binubulong sa'yo, Viva Ardiente. Ano ba? Ay nako, mahaba-haba pa to. Kaya dapat ang stamina natin, ang gym alam mo na. But Senator Amy will be back in the Philippines around January 9 yata, I guess. Okay. So out of the country we had a very long talk about New Year, about her sons. Alam mo kasi ganito yan eh. Ang dali kasi magsabi na pwede niyang talikuran yung kapatid niya, ganyan. Pero how about the sons na eto na lang eh. Paano mo malalamang mahal talaga ng Ilocos si Senator Amy? Siya ang nangampanya para kay Sandro. Kung ang nangampanya para kay Sandro nanay niya o tatay niya, hindi mananalo si Sandro. Actually, sobrang hirap talaga ng sitwasyon ni Sen. Amy. Sabi ko nga, madam, sa isang live natin na ang mahirap kasi dito sa budol-budol is yung iba nag-hold dun sa, kasi nilaban talaga natin si BBM during the campaign period. Yung parang ang hirap sa pride na tanggapin na nagkamali ka, na naging naging instrument ka, 'di ba? Yung pride, yung iba dun humahawak eh. Dapat hindi kasi nakakahiya pagka tinanggap ko na mali ako. And
Actually, sa akin, yung ginagawa ni Sen na parang pinapakita niya talaga kumukontra siya sa policy. Meron pa nga siyang post na na parang kung pwede lang palitan yung napipili lang yung kamag-anak. Nakikita naman natin kung saan side si Sen Aimee, pero naiintindihan ko din. Ito kasi yung isa sa naririnig ko sa mga DDS, sa mga nakakausap ko na during kasi di ba, during the time na ang unit team ay maingay at yung suporta is sobrang ganda, sabi nila, we are giving Sen Aimee the credit na siya ang bumuo. And now na nalaman natin na may ganito palang lamat, they also want Sen Aimee to also stand na since you are getting the credit, you should also be responsible sa pambubudol na to. Yun yung nakikita kong another side dito. So, yun, parang pag ganun na yung usapan ng hirap. That's a good point. Kasi ako, tinatanong din ako ni Senator Aimee, bakit nyo ako ginaganyan? Bakit yung mga ibang Duterte na senador di nagsasalita? Ngayon, I have an answer na, kasi nga, you coined the term uniteam, you convinced VP Inday. So ngayon meron ako masasabi sa kanya na maybe yun yung pinangahawakan ng iba. No? Kasi si Senator, masama din ang loob niya sa ibang mga senador na ang term niya is, sige na nga, gagamitin ko na yung term niya. Sabi niya, yung mga senador na yun, ang kakapal ng mukha, nung tumatakbo, kulang na lang sumabit sila sa panty ni Inday, masama lang sa picture nila nung kumakampanya sila. Sabi ngayon, tapos ngayon, biglang ganyan, no? So, ako, hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Etong nakapin, no, sabi ni Bagong Lipunan, kailan ilalabas ni Aimee ang MOOE receipts niya? Meron siya Ako ganito yan, pinag-usapan na namin yan. Yung paglabas niya, ang political advisors niya, pag naglabas ka ba niyan, ano na naman ang implication niyan? Both sides, 'di ba? May ganyan siya. Pero she's ready Kaya sabi ko naman, ako naman bilang hindi naman ako nila kapamilya at di naman ako naiipit, no? Okay sa akin na ilabas niya Yun na lang yung ako ilalabas niya yan. Yun lang yung sa akin. Pero tong kasing yung mga naninisi kay Senator Aimee na hindi niya, it's not easy, guys, no? It's not easy. Eto sila don't worry, Kaloy sa Bagong Lipunan, kila Maharlika. I watch you guys. Whether you say good or bad things against me, hindi ako balat sibuyas I watch all of you. No, so I don't take it personally. Hindi ako nasasaktan sa mga sa mga patira-tiran ganyan, lalo na kay Bagong Lipunan. I have high respect nga because from the very beginning of this game, sila na yung nauna no? Sila yung unang nagising, parang ganun no? Pero ako, I can only do so much. I can only give advice. I cannot be magdunong-duro. I cannot be Sass. I cannot be Joey. I cannot be Coco na, you have higher level of understanding. But for me, hindi talaga okay. Direct House Senator Aimee and Inday, hindi pa sila nagkikita kasi eto sasabihin ko sa inyo eto kagaya ng sinasabi ko. Hindi sila awkward, super okay sila. Meron lang silang iniisip na lately kasi parang nagkaroon ng sakit si VP, tapos si Senator Aimee parang may problema sa mata. Sabi ko sa inyo, mga praning kami, parang meron kaming iniisip na kinukulam or something. So merong mga kinakausap na, wag muna kayo Sandali lang. I'm preparing my resurrection. What's this? Girls, meron ba kayo dyang extra na phone number? For verification. Phone number. Na hindi nyo pa ginagamit. Na hindi ginagamit sa Facebook. Meron ka? Sige. For verification purposes, I'm preparing for my resurrection. Sige, ito. Sas, dalawa yung gawin mong account para dalawa yung nakakonect sa Motherland. Para kahit ipatumba ulit nila yung isa. Alam mo, Coco, Sas, dapat mag-admin na rin ng isa pang matagal ng account.
Hindi yung kakagawa lang ngayon. Trust me. Kasi mas madaling maano yung no? Madaling magagawa lang. So bagay. ngayon kung meron ka pang pinsan or na mapagkakatiwalaan, i-admin nyo na. Ayan. Sinend ko sa email mo. Hindi awkward si VP tsaka si Senator Amy. Sobrang constant ang communication. Yun nga lang, natatawa kasi ako. Pero ako na mula ngayon, naniniwala na ako dyan sa mga ora-orasyon na yan. So, pabayaan muna natin sila. Holiday Sabay silang naman. nagkasakit? Yeah, may ganun eh. May mga pag-ganyan silang mga bilang bilang isang Bisaya at bilang isang Ilocana, may mga pag-ganyan sila. Daryl, kailangan magsuot ka ng diamond. Sabi ko, putang inang yan. Doon ako magkakasakit. Wala akong pambili ng diamond. Gusto niyo magsuot ako ng diamond? Pangontra. Pangontra daw yung diamond. Ang mahal naman magkontra ng kulam. Pangmayaman lang pala. Sabi ko, putang ina, sabi niyo, sa paka na lang, pabibilan niyo pa ako ng diamond 2. Tumigil nga. Wala akong pambili ng diamond. Teka, yung tanong ni Kaloy Roy, ni BL, yung sa MOOE, so direct, ready si Senator Amy na ilabas yun? Alam mo, ganito yan eh. Ganito. Naalala mo, di ba sabi ko ganito kay VP Inday, tsaka kay Senator Amy, dapat bayaran nyo na talaga kami kasi, bayaran nyo na kami kasi sinasabi naman nila binabayaran kami. Why not totohanin nyo na para gumanyang ganyan? Alam mo, ito yung sinabi ko kay Senator Amy na sana ito na lang yung sagot ni VP Inday. Sumagot agad sa akin si VP, sabi niya, yung kinagagalit nga nilang confidential funds, kulang na kulang yon sa pang-ano mo ng NPA, maghahanap ka pa ng bayad. Alam mo yung Joey na parang biglang nagkating sa akin na, grabe, dapat yun na lang yung sinabi ni Inday. Alam mo yung ganon? Pero kasi, ang term ni Inday during that time, ang niya, bakit ko kailangang ipaliwanag yung mandatong binigay naman sa akin? Something like that. And, yung confi funds na yan, yung MOOE na yan, hindi ko alam yung mga legal implications, pero, alam mo, sa Norte, sobrang daming private army. Sa Norte, sobrang daming private army. So, yung MOOE ni Senator, tatawa ako, baka pagalitan na talaga ako. Once nilabas niya yan, makikita nyo kung paano yung dismantling niyan, kung paano kung saan ginamit yan para maging masira yung mga private armies, which is very parallel din sa kung paano gustong itrato ni VP Inday yung problema when it comes to recruitment ng makakaliwa. So ako, I'm confident with the MOOE of Senator Amy. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Yun lang yun. It's just a matter of time. Ang masasabi ko lang ay, yes, itutuloy ko rin po ang aking YouTube para ako ay omnidirectional. Omnidirectional! So, ang masasabi ko lamang ay gawa na. So, matsikahan lang kayo dyan. Ayun.